iniisip nila, general to, militar to, magiging sobrang stricto nito. Ano po ang masasabi niyo sa impormasyon po na ito? Pwede pong totoo, pwede pong hindi. Well, Gob, yun ang transition ko from military to civilian. Hindi na ako ngayon kasaklawan ng military justice system o military organizations. Kaya lang mahigpit yung military because mahigpit yung kanyang regulations Yes. Hindi naman yung tao yung mahigpit Pag pinatupad mo yung regulations, mahigpit ka kasi mahigpit yung regulations. Naintindihan ko yung kanilang haka-haka pero kung nag-iisip sila ng ganon, I am also expecting that nandun sila para magserbisyo sa tao. Yes. Hindi para magserbisyo sa akin. To serve the people. Yes. So, hindi po to serve the mayor. Tama po. Lagi ko nga rin pong sinasabi, ang lahat ng mga elected officials, pag ikaw ay umupo, ang tawag sa iyo ay public servant. Opo. Maaari niyo po bang ikwento ang inyong dahilan ng pagtakbo bilang mayor ng San Luis mula sa pagiging aktibong general ng AFP? It's more on the timing than the reason. For 33 years, I was thinking na 2024 ako mag-retire ko. Pero in 2023, na-extend siya ng 1 year. So, ang retirement age na ngayon ng AFP is 57 years old. Matagal ito na pag-iisip, pagdidesisyon. Ito ba yung tamang panahon? Hihintayin ko ba yung 60 years old ako by 2028 para yung 3 years difference at this age, malaki na siyang problema. Baka hindi ko na magawa yung mga gusto ko. Gusto ko ba talagang magserbisyo sa mga kababayan ko sa San Luis na matagal naman akong wala sa kanila? Unknown to many, conscious ako sa governance. Sabi mo kanina, public servant tayo, pero merong tinatawag na servant leadership Sa military, very naiiba siya kasi autocratic ang military. You are the leader, yung utos ka lang. Sa Ranger doctrine, which hindi naman ako Ranger, ang sabi ng Ranger ay lead the way. Unang leader. May mga explanation ka about leadership na what is leadership? Leadership is a big ship followed by small ship. Parang siya, pero sa totoong buhay, kung tayo ay malaki na, tayo na yung leader, tayo ang susundin. So, kung gusto natin na makatulong tayo sa kababayan natin, ngayon na, rather than hintayin pa natin yung susunod. Marami din po nagtatanong sa akin yung palang kandidatong si General Tolentino ay kaalyado mo, Gov, ganon, sa San Luis. Kamag-anak ba yun ng nakaupong governor ngayon na Tolentino? At bakit sa'yo nakapartido? Related ho ba kayo? Wala po kaming alam na direct na relationship. Hindi ko rin siya nakasama sa reunion kasi yung pong father side ko, lola at lolo ko po ay from Macabebe, Masantol, Pampanga area. Na nagpunta sila rito before the war. Ang aking pong lola sa father side, yung Locadio Centeno Tolentino, naging barangay captain po yun ng barangay Bakong during the war. Ang kanya namang asawa ay Olympia Sunga Tolentino. Nabanggit nyo kanina na kayo po ay apo ni former Mayor Cesario Pimentel Sr. At alam naman po natin at kilalang kilala din naman ang Tangson at ang Pimentel ay dalawang apelido na naglalaban pagdating po sa politika sa bayan ng San Luis. Ano po yung dahilan kung bakit nagsama ngayon, nag-combine na po sila? Thank you, Gob. Thank you rin. Dahil ikaw isa ka sa maging dahilan ng pagkasama ng Tangson at ng Pimentel. Isa lang po naman ang kailang gusto. Wala po kasi itong walang kondisyon. Isang bagay lang. Ang maayos na pamamahala sa bayan ng San Luis, na yun na may nakaatang sa balikat ko, kasama ko siyempre, ang aking pinsan na aking vice mayor din, para ito ay maayos sa katuparan namin. Maayos na pamamahala na hindi naman ako masyado mahirapan dahil for the last 20 years, kahit nasa military, yung good governance, ginawa ko naman. Hindi ko lang siya in-experiment, kundi ginawa ko rin talaga siya, Gob. Nung unang panahon, sabi nila kulang ang pera Laging kulang ang budget, laging kulang ang ito. Pero na-prove ko na hindi naman. Pwede kang gumawa ng programa na magpapaayos ng mga serbisyo na para maibigay mo sa iyong mga kababayan. At ito rin siguro yung nakita ng mga Tangson para mag-usap kami, siyempre sa iyong tulong, para mapagsama kami ng maayos para sa bayan ng San Luis. Ang sinusulong ko ay good governance and transparency. Health, youth development, and economy, which is agriculture naman sa akin. Kung gagamitin natin yung good governance and transparency para sa pagsulong ng mga
programa. Mas makamadali siguro. Kasi yung budget ng San Luis, ngayon din nalaman na 335 million eh. Siyempre, may mga nakasulat naman dyan. 5% ang, mga 5% ito eh. 20% lahat ito eh. 20% lahat ito eh. School board, peace and order, health, and disaster relief and operations. So kung i-allocate mo sa kanya at gagawa ka ng programa na tutulong sa mga tao, naka-anchor doon ng education, naka-anchor doon ng youth development. Tayo ngayon, wala na tayong problema sa security. Yes. So development yung ating problema. Yun ang pupuntahan ng economy and agricultural programs na gusto kong gawin. Marami magsasabi na this is impossible, pero marami na akong imposible na halos sabi nila. Wala naniniwala na pwedeng maging matagumpay sa ganitong bagay. And yet, nakita ko on my own eyes. Sa ganung paniniwala, naniniwala ako na it can be done. Yes. Dahil ang military ay mahilig siya sa planning and anticipation, ang madadala ko sa aking local governance is magiging open niya at may anticipation at may plano. Siyempre, tatanungin natin ang mga tao kung ano ang gusto nila. Hindi yung gusto natin as Yes. politician. Aha. Since we are democracy, we are government of the people, by the people, and for the people. So, ang government talaga, di ba? Yes. The people. So, tayo, manager lang tayo Yes, ng... opo. We should ask what the people Opo. want. Opo, go. General, baka meron po kayong mensahe sa inyong mga kababayan sa San Luis. Agog, thank you very much para sa opportunity na ito na makakwentuhan ka sa ganitong pamamaraan. At ako naman ay nanawagan sa aking mga kababayan. Ano man ang desisyon ninyo ay aking gagalang. At ano man ang aking kakayahan ay aking bibigay. Ilan po, Gob?